Ryan po ang pangalan ko. 30 plus na ang edad. Kaka-resign ko lang po sa dati kong trabaho. Bali, nagkaroon kasi ako ng mas magandang offer sa ibang kumpanya. Kaya naman ito, may 1 week na pahinga bago ang training para sa susunod na trabaho. Dahil nga matagal-tagal na rin akong gustong magpasa sa channel nyo, sinamantala ko na itong maikling pahinga para magsulat nitong kwentong ibabahagi ko. Noong grade 5 pa lamang ako, sa may parteng Camarines Sur kami nakatira. Isa sa mga landmark ng lugar namin ay ang malaking abandonadong ospital na matatagpuan sa sentro ng bayan namin. Sabi ng mga matatanda doon sa amin, naging base daw yun ng mga sundalo noong may digmaan pa sa Pilipinas. Unang gumamit noon ay ang mga Hapon na siyang nagtayo ng ospital. Hanggang sa ginamit na din ng mga Amerikano sa digmaan. At nang matapos ang lahat ng gera, ay ginawa na lang pampublikong ospital. Ang kaso nga lang, sa liit ng populasyon ng lugar namin, hindi piniling sustentuhan ng gobyerno yung ospital na yon. Kasi nga raw may ibang mas malaking ospital pa na mas nangangailangan ng pondo. Kaya yun nga po, sinara yung ospital at tuluyan ng naging abandonado. Sa tagal naming tumira doon sa Camarines Sur, ang daming kwentong katatakutan ang talaga namang nakakabit doon sa ospital. Sabi nga ng mga jeepney driver na nagagawi doon sa gabi, ay lagi raw silang may nakikitang mga nakaputing tao na naglalakad-lakad doon. Siyempre kaming mga kabataan noon ay natural na mausisa sa mga kababalaghan na nangyayari sa lugar namin. Lagi namin na pag-uusapan yung tungkol sa mga multo raw doon. Alam ko, lahat kami takot. Pero walang gustong umamin kasi baka mabansagan ka pa na matatakutin. Isang gabi, katatapos lang naming kumain sa kanya-kanyang mga bahay. Habang nagkikwentuhan, may isa sa amin na nagsuggest na puntahan daw namin yung abandonadong ospital. Walang tumanggi. Lahat excited na makakita ng multo sa unang beses. Base sa natatandaan ko, 6 kaming magkakasama noon. Mabagal yung mga lakad namin habang pumapasok sa sirang bakod noong ospital. Maliwanag yung buwan sa langit. Kaya kita naman ang mga bagay-bagay sa daan namin. Papasok sana kami sa loob ng ospital. Pero sabi ko, umikot na lang kami sa likod. Magkakadikit kami. Kasi ayaw man naming aminin sa isa't isa. Takot kaming lahat sa kung anong makikita namin. May gumalaw doon sa balde. Napasigaw yung nasa unahan namin. Paglabas ng daga sa balde, nagtawanan pa kami. Pagdating namin sa likod, sobrang dilim doon. Natatakpan kasi nung building yung liwanag ng buwan. Kaya halos wala kaming makita. Basta ang naaaninag lang namin ay ang mga sirang gamit na nakatambak doon. Pabalik na kami nang makarinig kami ng boses na nanggagaling doon sa bintana. "Bata!" sigaw ng boses. Nakaramdam ako ng takot na noon ko lang naramdaman. Paglingon namin sa bintana, may 2 nurse na nakatayo doon. Nakatingin sa amin. Kumakaway pa gamit ang sunog nilang mga kamay. Pati mukha nung 2 nurse sunog na sunog. Hindi ko na maalala kung sino yung tumili ng sobrang lakas sa amin. Basta pagkatapos ng tili na yon, ay saka kami nagtakbuhan papunta doon sa sirang bakod palabas ng ospital. Grabe yung takbo ko na pakiramdam ko nga, hindi na sumasayad yung paa ko sa lupa. Nang marating namin yung tindahan, doon kami nagunahan sa upuan. Walang nagsasalita sa amin. Kahit yung tindera ay napansin ata na takot kaming lahat. Kasi tinanong niya kung anong nangyari. Pagkatapos nun, nagsiuwian na rin kami. Hindi ko talaga malilimutan na nangyari yun sa amin. 1 buwan din na napapanaginipan ko yung 2 kumakaway na nurse na yun.
Kahit kaming magkakaibigan ay ilang linggo rin na hindi naglaro sa gabi. Alam ko, lahat kami na-trauma dahil sa nangyari. Noong 2015, sinira yung abandonadong ospital na yon at tinayuan ng mga commercial building. Dumami na rin ang mga tao na nagtayo ng mga bahay malapit doon. Kaya naman, nawala na rin yung mga kwentong multo. Magandang araw sa lahat ng kapasta natin. Sana masaya ang araw nyo at sana magustuhan nyo itong ibabahagi kong kwento. Alvin nga po pala. Nagtatrabaho bilang isang company driver ng isang kumpanya dito sa amin. 8 years na ako dito. Sapat naman ang pasahod at natutustusan ko naman ang mga gastusin naming mag-anak. Kaya masaya ang buhay ko. Sabi nga ng mga boss ko, gusto raw nilang maging ako minsan. Kasi lagi daw akong nakangiti. Anyway, balik na po ako sa kwento. Noong bagong graduate ako sa high school, napilitan akong tumigil sa pag-aaral. Kasi nga may mga mas nakakatanda pa akong kapatid na nasa college na rin. Inuna na sila ng mga magulang ko at naintindihan ko naman. 2 years din ako naging tambay noon. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang humilata sa bahay buong maghapon. Tutulong saglit sa mga gawaing bahay. Tapos hilata ulit sa harap ng TV. May mga pagkakataon na sumasideline ako bilang isang karpentero. Pero sobrang dalang ng mga ganoong trabaho sa amin. Kapag gabi, minsan naglalakad-lakad ako sa labas para magpahangin. Madalas akong magyosi sa mga ganoong pagkakataon. Ayaw ko kasing mahuli ni Papa. Kasi siguradong mababatukan ako. Oras na mahuli nila akong nagsisigarilyo. Ito na nga po. Isang beses habang naglalakad-lakad, napadpad ako sa simbahan dito sa amin na matagal nang abandonado. Grade 3 pa yata ako nung huling beses na may nagmisa dito. Sabi nila, may nagawa raw na masamang bagay yung kura paroko. Kaya pinaalis ito at hindi na napalitan. Sira-sira na yung bubong ng simbahan. Butas yung mga bintana. Nilagyan naman ng mga kahoy na pangharang. Pero alam ko, yung makukulit na bata ay patuloy pa rin sa paghagis ng bato doon sa simbahan na yun. Bigla akong naisip na pasukin yung simbahan. Ewan, hindi ko rin alam kung anong pumasok sa utak ko noong oras na yun. Basta nakita ko na lang ang sarili na naglalakad palapit doon at naghahanap ng mapapasukan. Bigla akong nakita yung isang mababang bintana na butas. Nilibot ko muna yung paningin bago ko inangat yung sarili at pumasok sa loob. Madilim yung loob ng simbahan. Pero may pumapasok pa rin na liwanag dahil sa poste ng ilaw. Dahan-dahan lang yung mga yapak ko. Kasi nga maraming bubog at kinakalawang na bakal sa sahig. Parang dinaanan ng bagyo yung loob ng simbahan. Yung mga upuan ay nabubulok na at nasira dahil sa anay. Habang humihit-hit ng yosi, iniisip ko pa rin kung anong ginagawa ko sa loob ng simbahan. Nang nasa altar na ako, naghanap ako ng maaaring makuha na bagay na dating gamit sa simbahan. Pero wala na. Tanging mga sirang santo lang yung nandun. Mukhang matagal na rin na nanakawan yung simbahan. Lilingon na sana ako nang makarinig ako ng mga yapak. Hindi lang yapak ng isang tao. Kung hindi, yapak ng napakaraming tao na parang patakbo papalapit sa akin. Sa una ay napako ako sa pagkakatayo. Hindi muna ako lumingon dahil takot akong may makita na kung ano. Pero nang halos nasa likod na yung mga yapak, saka ako umikot. Walang tao. Walang kahit ano. Pabalik na ako nun sa bintana. Saka ako narinig ulit yung mga yapak. Nanggagaling na yun sa may altar. Pagtingin ko, may 6 na pari na naglalakad papalapit sa akin. May hawak silang tig-iisang kandila
na naiilawan ang kanilang mga muka. Ang puputla ng mga itsura nila. Nakatingin silang lahat sa akin. Saka sila nag-umpisang magdasal. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Tumakbo agad ako sa bintana, sabay talon ng walang pag-aalinlangan. Tumakbo ako hanggang sa makauwi ako sa amin. Matapos nga ang karanasan kong yun, nalaman ko na hindi lang pala ako nakaranas ng kababalaghan sa simbahan. Marami akong nakausap na nakita rin daw yung mga pare na may dalang kandila. Sa paglipas ng taon, sa dami ng bagyo na dumaan sa Pinas, nasira rin yung simbahan. Gumuho yung bubong at mga pader hanggang sa tinubuan na ng matataas na damo yung paligid ng simbahan. Kapag dumadaan ako ngayon sa may parting yun, hindi ko maiwasang matakot kasi naaalala ko pa rin yung mga pare. Hello mga kapasta, Neil po ang pangalan ko. Bali itong story na isashare ko ay kwento ng katrabaho ko. Nagpaalam ako sa kanya kung pwede ko itong isubmit sa channel niyo po. At buti pumayag naman siya. Gusto ko lang ibahagi ito kasi sobrang na-creep out talaga ako nung una ko tong marinig. Night shift pa naman yung trabaho namin. Tapos kinwento niya yun sa amin habang nasa break kami. Grabe yung takot ko nung time na yon. So simulan ko na po. Melvin po yung pangalan ng katrabaho ko. Originally, sa may Bicol siya nakatira. Squatters area daw, yung tinitirahan nila nung mga paslit pa sila ng kapatid niya. Kapag naglakad-lakad ka raw palayo doon sa maliit nilang barangay, lampas sa malaking bundok ng basura na dinadampingan ng lokal na gobyerno doon, matatagpuan mo raw yung riles ng tren na matagal nang hindi nagagamit. Lahat ng mga residente ng lugar ay ilag sa abandonadong riles ng tren na yon. Kasi nga raw, doon nangyayari lahat ng masasamang krimen sa lugar nila. Walang ilaw yung lugar, kaya walang takot yung mga masasamang loob na doon gawin ang mga masasama nilang gawain. Laging may naho-hold up doon, nabubugbog. Minsan pa nga, may natagpuan daw doon na 2 itim na trash bag na naglalaman ng pinira-pirasong katawan ng tao. Sabi ni Melvin sa amin, isang beses daw ay napagalitan siya ng nanay niya. Talagang pinasadahan ng pamalo nung nanay niya yung puwit niya kasi naaktuhan siyang nangunguha sa pitaka. Ang ginawa raw ni Melvin, matapos mapalo, lumabas. Tapos dumiretso doon sa riles. Doon siya nagpalipas ng sama ng loob. Habang nakaupo sa malaking bato doon, may lumapit daw na babae sa kanya. Sabi ni Melvin, halos kaedad niya raw yung babae. Tinanong siya kung anong ginagawa niya roon. Nagsinungaling daw siya at sinabing tumatambay lang. Tinanong niya rin daw yung babae, pero laging iniiba nito yung usapan. Matagal na daw silang nag-uusap doon sa riles hanggang umabot pa nga raw ng 9:00. Tapos saka nagpaalam yung babae na aalis na raw. Pero nung tanungin ni Melvin kung saan siya nakatira, sinabi ng babae na hindi rin daw niya alam kung saan siya nakatira. Tapos umalis na yung babae. Pinanood pa raw ni Melvin na maglakad yung babae. Laking gulat niya raw nang bigla itong maglaho sa di kalayuan. Hindi makapaniwala si Melvin sa nakita niya. Agad daw siyang umuwi. Kinabukasan, biglang may kung anong kaguluhan doon sa riles. May natagpuan daw na bangkay sa tabi ng damuhan. Siyempre, nakipagtulakan din si Melvin para makita yung bangkay. Babae raw. Ni-rape ng isang tambay. Tapos doon dinala. Pagkakita ni Melvin sa bangkay, gumapang daw yung kilabot sa buo niyang katawan. Kasi yung babaeng nakausap raw niya nung gabi ay yung babae mismo na nandoon sa damuhan. Dilat yung mata.
May namumuong dugo sa buhok. Ayon sa findings ng mga pulis na rumisponde, 2 araw na raw yung babae na nandoon. Ginahasa at pagkatapos ay pinukpok ng kung anong matigas na bagay sa ulo na agad nitong ikinamatay. Doon lang daw napagtanto ni Melvin na siguradong yung babaeng nakausap niya ay isa ng multo. Nabalita pa nga raw yun sa TV Patrol. Si Melvin, naapektuhan masyado sa nangyari. Parang kahit isang gabi lang niyang nakilala yung babae, nalungkot pa rin siya sa nangyari. Nang malaman niya kung saan nakaburol yung babae, nakiramay din daw siya. Nakakalungkot nga lang dahil hindi raw nahanap yung mismong salarin na may gawa ng krimen na yun. Sabi ni Melvin, kung magpapakita raw ulit yung multong babae sa kanya, hindi raw siya matatakot. Dito na po nagtatapos itong kwento sa amin ni Melvin. Sana lang talaga, kung nasaan man yung kaluluwa ng babaeng yun, sana mahanap niya na ang katahimikan. Hello sa lahat na walang sawang nakikinig sa channel. Ako po si Annalyn. Itong ikikwento ko ay may kinalaman sa bahay namin noon sa May Lucena. Noong high school ako, dahil sa laki ng gastusin namin sa bahay at sa pag-aaral naming magkakapatid, napilitan si Papa na magtrabaho sa ibang bansa. Siyempre mahirap ang ganoong klaseng setup. Halos 1 beses lang siya kung umuwi sa 2 taon. Pero lagi kaming sinasabihan ni Mama na para sa amin naman daw ang ginagawang sakripisyo ni Papa. Dahil nga maganda rin yung nakuhang trabaho ni Papa sa Qatar, yung dating maliit naming barong-barong na bahay ay naging 2-story house na talaga namang masasabing ginastosan ng malaki. Nung tumungtong ako ng 4th year high school, naging madalas ang pagiging bakante ng bahay namin. Si Mama kasi, teacher siya, kaya halos buong araw siyang nasa trabaho. Uuwi mga 6 PM na dahil nung time na yon, mapopromote na siya as school principal. Kaya pag-iigihan niya raw ang performance. Madalas nga din akong abuti ng 6 PM sa school kasi graduating. Medyo maraming projects na tinatapos. Mga 7 PM, susunduin na kami ni Mama sakay ng taxi at saka lang kami makakauwi sa bahay para matulog. Halos 1 buong taon din na ganoon ang naging schedule namin. Kapag Sabado, may pasok pa rin kaming pareho ni Mama. Kapag Linggo naman, nagsisimba kami tapos naglilibot-libot sa mga mall o kung saan pwedeng mamasyal. Sa 1 buong taon na yun, halos gabi lang kami nananatili doon sa bahay. Minsan nga, may mga pagkakataon pa na kila Lola kami nakikitulog. Lalo na kapag may okasyong pupuntahan si Mama. Ayaw niya rin kasing naiiwan kaming mag-isa sa bahay. 1 month before graduation ko, doon na kami nakaramdam ng mga kakaibang bagay sa bahay. Sabi nung kapatid ko, kapag naliligo raw siya sa banyo, may naririnig siyang mga yapak sa kurtina ng banyo. Kapag naman daw inaalis niya yung kurtina, wala naman daw kahit na sino doon. Minsan pa, may mga tumatawa pang bata siyang naririnig. Si Mama naman, kwento niya sa akin, minsan kapag gabi raw at mag-isa lang siya sa kusina, nakikita niyang gumagalaw mag-isa yung mga upuan namin sa table. Minsan naman yung mga kutsara sa mesa at mga plato. Tapos may pagkakataon pang araw na kumukurap-kurap yung ilaw sa may kusina. Akala ni Mama may sira lang pero nang palitan niya ng bago, naulit pa rin daw yung pagkurap-kurap ng ilaw. Wag ko na lang daw sabihin kay Leon kasi baka matakot pa. Ako naman po, iba naman ang mga bagay na naramdaman ko. Lagi silang sa panaginip ko nagpapakita.
Basta mapapanaginipan kong nanunood daw ako ng TV sa sala. Tapos biglang may mga boses akong maririnig na tumatawag sa akin. Kapag lumilingon ako, saka ko sila makikita. Ang dami nila. Mga kaluluwang hindi pa nakakatawid ng langit. Nakasuot ng puti. Mga malignong kasing taas ng mga kisame namin. May duwende at mga white lady na tumatago sa mga pader. Sa pagkakataong yon, saka ako magigising na pinagpapawisan at hinahabol ang hininga. Isang buong linggong straight na ganoon lang ang panaginip ko. Umabot pa sa puntong hindi na ako makapag-focus sa pag-aaral kasi nga lagi akong puyat at takot tuwing gabi. Doon na nag-decide si Mama na kumonsulta na kami sa isang paranormal expert. Unang pasok pa lang nung paranormal expert sa bahay namin. Sabi niya, ang lakas raw ng negative energy sa bahay namin. Nang makumpirma niya nga na haunted yung bahay namin. Saka lang namin ikinwento na lagi kaming wala sa bahay. Kaya recently lang namin napansin itong mga kababalaghan. Doon na sinabi ng paranormal expert na sigurado raw siya na ang dahilan kung bakit may mga tumirang kaluluwa at maligno sa bahay namin ay dahil sa dalas ng oras na walang tao sa loob. Maaaring naiengganyo raw ang mga ito na manirahan sa bahay dahil akala nila ay abandonado ito. Dinasala nung paranormal expert yung bahay namin. Nagsindi pa siya ng Chinese candle at pinausukan niya yung lahat ng sulok ng bahay. Bago umalis, sinabihan niya kami na kung hindi raw talaga maiiwasang mababakante ang bahay sa umaga, mas okay daw kung mag-aalaga kami ng aso na magsisilbing bantay sa buong bahay. Sa ngayon po, wala na yung mga pagpaparamdam sa amin ng mga kaluluwa at maligno. Nag-alaga na rin kami ng 2 aspin dahil madalas pa rin kaming wala sa bahay. Effective naman dahil simula noon ay nabawasan na rin yung mga bangungot ko. Sana makatulong itong kwento ko sa ilang kapasta natin dyan na may parehong sitwasyon din sa aming pamilya. Ako po si Emil. Fan na ako since 2019 pa. Isa po akong call center agent. Madalas, gabi ako pumasok sa trabaho at sa umaga na akong umuwi. Marami rin akong kwento patungkol sa mga entity na nagpaparamdam sa trabaho. Pero ito pong ibabahagi ko ay iba. Dito sa amin, sa bakanting lote kung saan may dating politiko na nakatira. May nakapark na kotse na sira. 25 years old na po ako at buong buhay ko, simula nang magkaisip ako hanggang sa tumanda, naroon na yung kotseng yun sa bakanting lote. Kinain na ng kalawang yung gilid ng kotse. Nabasag na ang mga bintana dahil sa mga batang madalas na maglaro doon. Tinubuan na rin ng mga halaman at damo ang loob at labas ng kotse. Sa tagal kong residente ng lugar, wala namang masyadong umiintindi doon sa kotseng yon. Ang pinagtataka lang namin talaga sa tagal nang nakapark doon yung kotse. Bakit hindi man lang nananakaw yung mga bakal niya at pwede sanang ibenta sa junk shop? Natuklasan ko po ang dahilan noong minsang umuwi ako ng madaling araw. Usually talaga sumasakay ako ng taxi pa uwi. Kung mag-jeep kasi ako, ibababa ako nun sa kanto sa may market. Tapos kailangan ko pang maglakad papasok ng halos kalahating kilometro. Hindi ko na kayang gawin yon kasi pagod na ako sa buong gabing shift. Naglalakad lang talaga ako kapag walang taxi na makuha, na madalas mangyari sa lugar namin. Ewan, sobrang konti lang ng taxi driver na naglilibot dito sa amin, lalo na kapag gabi. Biyernes yun, day off ko kinabukasan.
Halos 1 oras na ako naghihintay sa labas ng taxi, pero wala talaga. Kung meron mang dumadaan, may laman na. So naisip ko, sa jeep na lang ako sasakay. Pagbaba ko sa may market, 3:00 na ng umaga. Walang mga pedicab na pwedeng masakyan. Nagsimula na akong maglakad, suot ang earphones habang nagsuscroll sa FB. Nang halos malapit na ako doon sa may bakanting lote, bigla akong nakita itong papalapit na kotse na sobrang bilis ng takbo. Gumilid ako sa may sidewalk kasi baka mahagip ako. Nang malapit na yung kotse, saka ko lang napansin na may hinahabol na 4 na lalaki yung kotse. May suot pa na mask yung mga lalaki na parang magnanakaw. Natakot ako. Kasi bakit hinahabol ng kotse yung mga kalalakihan? Biglang nagsitakbuhan yung 4 papasok doon sa may eskinita. Yung kotse naman, huminto, umikot, saka sobrang bilis na humarurot pabalik. Saka ko lang napansin pagdaan ng kotse sa akin na walang driver na nagmamaneho. Doon na ako nakaramdam ng mas matinding takot. Sinundan ko ng tingin yung kotse. Kitang-kita ko na pumasok ito sa may bakanting lote at doon nagpark. Hindi ako makapaniwala sa nakita. Tumakbo pa ako papunta sa may bakanting lote. Nandoon nga yung kotse na hindi man lang nagalaw yung mga damo at halaman sa paligid niya. Imposible. Bulong ko sa sarili. Imposibleng umandar ang ganoong kalumang kotse. Pagka-uwi ko, kinuwento ko sa kapatid ko yung nakita ko sa bakanting lote. Kahit siya, natakot din nang marinig yon. Hanggang ngayon, ilang taon na ang nakakalipas, naniniwala pa rin ako na haunted yung abandonadong kotse na yon. Kahit yung mga tanod na nakausap ko, sila rin daw ay ilag sa kotseng yun kapag rumoronda sila. After mangyari yun, hindi na talaga ako umuwi nang naglalakad sa lugar namin. Sabi ko, kapag makita ko ulit yung kotse na yun ng isa pang beses, aatakihin talaga ako sa puso. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kay ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.